317 free range chickens. Para sa chores naman dito, i-check natin yung waterer, feeder, 4 na baka. Para dito sa ating baka, lagyan natin ng tubig at yung kanila mga dayami. 5 kambing. Okay, para sa chores natin, dito sa kambingan, wawalisin yung input ng kambing, tapos bibigyan ng tubig. At 232 cups capacity na hydroponics sa isang farm. Paano ko ba minamanage at inaalagaan araw-araw mga ito? Tara! Ngayong umaga, tayo ay magmo-morning chores. Yung lahat ng morning chores. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakapag full morning chores dito sa farm. Medyo na-miss ko and may time tayo. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Pero bago yan, appreciate muna natin ang farm ngayong umaga. Okay, mag-umpisa tayo sa pagdadala ng ating tubig. Araw-araw ito 2 beses, kaya nasisira yung tricycle namin. Una natin pinuntahan ng mga manok sa grower house. So ito ang ating batch 20. Malalaki na sila. Sila ngayon ay 7 weeks old. Dami nila. Pagyagingin lang natin sila. Sobrang iglas at ang tataba, parang kumukuha sila ng sarili nilang feed sa lalagyan eh. Sobrang taba. Si John Paul yung gagawa ng ating waterer. Marami pa naman feeds pero dadagdagan lang natin ito. Pero hindi ko paghahaluin yung luma at bagong feeds. Isasalin ko yung lumang feeds para pag samasamahin and then kukuha ko ng bagong feeds. Kaya nalagyan natin yung 3. Yung 5 feeder, lalagyan natin ng bago. Sila dito naka-starter feeds pa sila. Kasi 7 weeks old pa lang sila. Ang tubig naman, ang gumawa ay sina Jayman at nilagay din sa loob ng grower. So, di ba gumagamit na tayo ng checklist para pare-parehas. Okay. So, nakompleto na natin ang checklist dito sa grower house. Ito na sa batch 19 na nasa chickenarium. So doon sa grower house natin, meron tayo 115 na mga manok doon. Dito naman sa ating chickenarium, meron tayo ditong 100 na mga manok. Malapit nang mabenta itong mga to. 1 million daw ito, sabi ni Jayman. Para sa chores naman dito, i-ano lang natin dito. I-check natin yung waterer, feeder, and then maglalagay lang tayo ng konting feed sa labas. So ito, ilalagay na to. I-refillan na to. Papalitan natin yung original na feeder. Tingnan naman yung takip. Original eh. Papalitan natin kasi may ipot na siya. Hindi natin pwedeng refillan yan. So, palitan natin. May nakalabas na manok. Habulin natin yan. Habang nagugas niya si John Paul. Gahabol. So ito na yung pamalit natin sa feeder. Nang dumating ang feeder, pinesto at nilagyan ng mga feeds. So ito ang ating waterer. Marami namang laman. Punong-puno naman yan and may lumalabas. Ito pala nakalimutan natin. Medyo hindi nasanay eh. Yung morning jogging. Yabol na lang. Buti na lang may checklist tayo to remind. Okay naman sila.
Mukhang may isa lang na naipit kaya tatalon-talon. Okay, yun ang chores dito sa ating 100 heads na batch 19 na mga layers. Pagkatapos sa batch 19, nag-update ng checklist. Yun, that accounts the chores dito sa ating chickenarium sa batch 19. Punta tayo sa layers. Nag-disinfect. At pumunta na tayo sa layers. Okay, dito tayo sa ating layers. Morning jogging. Ayaw nilang lumabas eh di wag. Walang lumabas eh. Okay, magkulagta ng itlog. Tapos yung ating pugad, bubuksan natin. Nakakapasok kasi sila dito kahit sarado. Hindi ko alam kung sila dumadaan. Bala na sila, malaki na sila. Nakaka-recover na yung ating mga layers mula sa init, mula doon sa heat stress, di ba, nung nag-post ako. Heat stress talaga sila, tapos yung mga eggs nila ang liliit, pero ngayon lumalaki na ulit. Ito mo naman, kaganda niya, no? Basta sa pugad sila ng itlog, sobrang ganda nung itlog. Kaso mga pasaway sila. Grabe kaingay ba? 5 lang ang nakolekta, pero ganun talaga sa umaga. Then, mag-refill tayo ng feeds. Si-check lang natin itong ating waterer kung may laman. Kakaunti na lang, kakaunti yung tubig, pero may lumalabas pa, pero re-refillan na natin. On top no, mga nasa well waterer natin. Tapos naglalagay kami ng feeds dito sa labas para may kaunti silang pagkaabalan dito. So sa inventory namin, itong ating layers, 49 heads na lang. Kasi diba nung namatay ako na marami nung na-heat stroke. So sa mga nag-alala na baka daw may sakit, itong mga layers ko well and good, mataas talaga yung chance na heat stroke lang yon. Kaya ginawa namin ang paraan. So itong mga natitira, healthy naman. So 49 heads, nakaka-around 40 kami sa isang araw. Mataas pa rin yan. Dami, busy yung ating pugad oh. At least medyo kalat na sila, nagtititigisa. Busy yung pugad. Ito yung aking layers. Nakatiwarik siya. Ewan ko kung bakit siya nakaganon. At ito nakakatuwa. Akala namin makukunan ng video ang pag-itlog nitong manok na ito. Pero nakakatawa. Nakatiwarik ang manok at bigay na bigay sa pag-ire. Mga 5 minutes namin hinintay pero wala Pero nakakatawa pa rin. Inip na kami. Tayo niya na mag-isa. So yun, ang chores para sa ating 49 layers. I-update lang natin yung checklist para sure tayo na wala tayo na miss out. Okay. Yun, ang chores natin para sa ating 49 layers. Dun tayo sa ating mga tandang. So ito yung ating mga tandang na kabatch ng ating batch 19. Ihilahin lang natin. Binagyan ng feeds at ng tubig. Kasi daw sa ating Tres Marias, nadadalwa na sila ngayon kasi inabandona na sila nung isa. Nakaitlog pa yan. Maliliit lang pero pwede. So yan, para sa checklist ng ating Tres Marias at tandang. Okay, ngayon papunta na tayo sa baka. Tara, sa baka. Diyan natapos ang chores sa ating 317 na free range chickens. Pumunta na kami sa baka. Oy, para dito sa ating baka, ang gagawin lang naman natin dito, lalagyan natin ng tubig. Siyempre yung feed sa kanilang tubig at yung kanilang mga dayami. Yun lang. Tapos ito namang visual checking ng ating energizer. Okay naman yan. So far hindi naman nila binababag na yung ating fence. So paglabas nila, goods na goods pa rin tayo. So dahil wala kasing sustansya ang ating dayami, nagfi-feeds kami lagi dito. At si Gio, nagikinabang talaga dito. Ito ang ni-spoiled ni John Paul. Oh. Kaya yan, sobrang taba ng bisira na to. Kaya yung karlapad. Ayun o. Payat na si Chiki nang dahil nagpapadede siya. Tapos dayami pa ang kinakain. Dahil special si Chiki at nagpapadede siya at kahati niya si Gio. Yan o. Mualagi yung kanilang feeder.
Buti na lang si Elise at Jana ay okay pa rin ang kanilang hugis. Para sa checklist pala ng ating baka, nakalimutan ko. Okay. Sa kambing naman tayo. Sa kambing, pinalabas lang namin sila. Okay, para sa chores natin, dito sa kambingan. Jiban, anong chores natin dito? Wawalisin yung input ng kambing, tapos bibigyan ng tubig. Yan lang, kasi sila naman kumakain ng sarili nila doon. Yan. Ito si Jaden, natutuwa pa rin ako dito. Kasi napakabait nito. Yung apat, hindi mo malalapitan, pero ito si Jaden, oh. Yeah! Jaden, bait ka na. Nagwalis at naglagay ng tubig. So yun lang, ang chores para sa ating kambing. Yan, punta na tayo sa ating garden at hydroponics. Puno-puno na naman ang system. Ang gaganda ng lettuce. Para dito, nirefill lang ang bottom watering at chinek ang water flow. Siyempre, yung checklist. Para wala tayong nakakalimutan. So para dito sa garden naman, ang ginagawa lang dito ay i-refill natin yung tangke natin. Kunti lang ang kailangan. Then, i-check yung microtube kung may lumalabas. Natutumba ang mga sili, kaya nilagyan namin ng suporta. Naggamas kami at nag-top up ng mulch. Ginamasan din namin yung garden at nirefill yung mulch kasi numinipis siya pag tagal. Lalo na pag yung inaanay siya, tapos numisa nakawala pa yung isa namin Tres Marias, buti walang damage. And then yung palaka, mahilig tumambay yung palaka sa ilalim ng drip kasi nalalamigan sila doon. Okay, para doon sa ating kambing naman, linis. Sa ating garden. Yun lang para sa chores sa 317 free range chickens, 4 na baka, 5 kambing, hydroponics, at mini garden. Okay, natapos na natin yung ating checklist ngayong umaga. Very enjoy talaga pag tayong gumagawa ng kabuuan ng chores. Samahan nyo pa rin kami sa mga susunod nating project at abangan nyo yung susunod nating farm chores dito. Pag nag-farm chores ulit ako. Maraming salamat, subscribe and peace!